Lady, hindi na muling bumukas ang lumang kalsada matapos ang bagyo. Pero tuwing hating gabi, naririnig ko pa rin ang mga paa roon. Ako ang huling bantay ng tulay sa dulo ng baryo. Isang kahoy na tulay na tumatawid sa makitid na bangin kung saan dumadaloy ang ilog na hindi kailanman natutuyo. Kahit tag-init, may tunog ng tubig sa ilalim. Kahit tag-ulan, hindi ito lumalakas. Palagi lang pareho. Pagkatapos ng bagyo, gumuho ang kalahati ng daan papunta sa tulay. Pinagpasyahan ng mga taga-baryo na huwag na itong ayusin. May bago ng kalsada sa kabilang burol, pero hindi nila isinara ang tulay. Hindi nila kinailangan. Wala nang gustong tumawid. Sa unang gabi ng aking pagbabantay, tahimik ang paligid. Walang palaka, walang kuliglig. Tanging ilog lamang ang maririnig, at kahit iyon ay parang masyadong malayo kahit nasa ilalim ko lang. Bandang hating gabi, may narinig akong yabag mula sa sirang bahagi ng daan. Mabagal, pantay, parang taong sanay sa landas kahit wala na ito. Lumabas ako ng kubo at tumingin sa dilim. Walang anino, walang ilaw, ngunit malinaw ang tunog ng mga hakbang na papalapit sa tulay. Huminto ang mga ito sa mismong unahan ng tulay. Naghintay, hindi tumawid, hindi umalis, hanggang sa napansin kong tumigil din ang ilog. Walang agos, walang galaw. Pagkatapos ay may isang hakbang sa kahoy. Isa lamang. Lumubog ng bahagya ang tabla, parang may bigat na tumapak. Sumunod pa ang isa. Dahan-dahang tumawid ang hindi ko makita. Bawat hakbang may pagitan na eksaktong kasya sa pagitan ng aking paghinga. Pinigil ko ang hininga. Tumigil ang mga yabag. Huminga ako. Nagpatuloy. Nang makarating sa kalagitnaan, umingit ang tulay. Hindi dahil sa bigat kundi parang pinipilit nitong alalahanin kung paano gamitin. Isa-isang nagtaas ang mga pako sa kahoy, bahagya lamang, kasabay ng bawat hakbang pagdating sa aking kinatatayuan. Wala pa ring anino. Pero basa ang sahig. Patak ng tubig ang bumuo ng bakas ng paa sa kahoy. Lumilitaw isa-isa mula sa wala. Huminto ito sa tapat ko. Nagantay. Hindi ako gumalaw. Maya-maya, narinig ko ang ilog muli, ngunit hindi sa ilalim ng tulay. Sa likod ko. Lumingon ako. Sa loob ng kubo, ang sahig ay may manipis na tubig na gumagalaw papasok, papunta sa pintuan. Umaagos palabas, patungo sa tulay. Bumalik ako sa labas. Wala na ang mga bakas. Ngunit ang kahoy ay nanatiling basa-basa hanggang umaga. Kinabukasan, may marka sa gitna ng tulay. Isang tuwid na guhit ng lumang putik. Parang may matagal na nakahiga roon at saka tumayo. Gabi-gabi itong naulit. Palaging isang tawid lamang. Mula sa sirang kalsada papunta sa baryo. Hindi kailanman pabalik. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ng mga tao na may mga bagay na nawawala sa kanilang bahay tuwing umaga. Hindi mahahalaga. Isang mangkok, isang kutsara, isang lumang tsinelas. Walang pilit na pasok. Walang bakas ng paa sa lupa. Ngunit sa tulay,
Tuwing madaling araw, may bagong patak ng tubig na bumubuo ng maiikling hugis. Parang mga bagay na inilapag sandali at saka kinuha. Isang gabi, naghintay ako sa gitna ng tulay bago maghating gabi. Dumating ang mga yabag. Huminto sa harap ko. Sa unang pagkakataon, may nakita ako. Hindi anyo, kundi kawalan ng hamog sa malamig na hangin. Isang hugis na walang usok habang ang paligid ay puno nito. Tumabi ako. Dumaan ito. Pagdaan, narinig ko ang ilog sa ilalim. Umakyat. Hindi sa gilid. Sa gitna. Ang tubig ay dahan-dahang tumaas hanggang umabot sa ilalim ng mga tabla. Ngunit hindi nabasa ang tulay. Parang may ibang daan na sinusundan sa ilalim nito. Isang daang eksaktong katapat ng nasa ibabaw. Sumunod ang mga yabag pababa sa baryo at unti-unting nawala. Kinabukasan, may bagong bagay sa gitna ng tulay. Isang lumang mangkok na hindi sa amin. May lamang tubig na hindi umaalon kahit anong galaw ng kahoy. Hindi ko ito ginalaw. Mula noon, hindi na nawala ang mga bagay sa baryo. Ngunit tuwing hating gabi, may tumatawid pa rin. At paminsan-minsan, kapag tahimik ang hangin, may maririnig akong mga yabag sa ilalim ng tulay. Kasabay ng mga yabag sa ibabaw, na tila naghahanap kung alin sa dalawa ang dapat sundan. If you liked this story, please like and subscribe to stay updated for future updates. Have a good sleep.